siyang bitawan ang lahat o nagawa po niyang bitawan ang lahat para sa pagsunod sa ating Panginoon sa Kristo. At si Apostol Pablo po ay itinalaga para maging apostol ng Gentiles. Diba? Yung mga apostol po, yung mga disipulo po ng ating Panginoon sa Kristo, sila Peter, sila John, sila po ay apostol ng mga Hudyo. Pero si Apostol Pablo po, siya po ay itinalaga para sa atin, sa ating mga hintid, na hindi po kasama sa mga Hudyo. Diba? At ipinangalan niya po sa atin ang daan patungo sa kaligtasan. Amen. At yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Amen? So ganyan po ang buhay ng Apostol Pablo. Sabi niya, to live is for Christ and to die is gain. Nakita natin ang puso ng isang tao na talagang nakakilala kay Jesus. Sabi niya, ang mabuhay ay para kay Kristo. Kasi nakita niya kung gaano kalawak ang pag-ibig at ang biyaya ng Diyos na kanyang naranasan. Kung kaya nasabi niya, wala na akong mahanapin pa. Dahil kung ang buhay ko na to ay para kay Kristo, sapat na to. Wala na akong kailangang hanapin pa. Nahanda na akong bitawan ng lahat para kay Kristo. Kasi siya ang katuparan kung ang satisfaction ng buhay. Tama? Siya po ang satisfaction ng buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nagawa niya itong bitawan lahat alang-alang kay Kristo. Kaya sabi niya, to die is gain. Na kung mamatay man ako na naglilingkod sa Panginoon, para sa akin ito ay isang kapakinabangan. Sapagkat natitiyak ko na ako, sa sandaling bawian ako ng buhay dito sa mundo, natitiyak ko na ako ay makakapiling na ng Panginoon. Ganun ba tayo masakit na makakapiling ng ating Panginoon? O takot tayo mawala dito sa mundo dahil takot tayo maiwanan ang mga bagay ng mundo na labis po natin pinapahalagahan at minamahal. Diba? So alam niyo po, pagka naunawaan natin ang lubusan ng pag-ibig sa atin ng Diyos, hindi tayo matatakot sa kamatayan ng physical. Bagamat nag-pray tayo na, Lord, dagdagan mo pa po ang buhay ko para magawa ko pa kung anong yung kalooban. Kasi sabi na Apostol Pablo, pag binasa natin nga, Philippians chapter 1, simulan po natin basahin, makita natin, basahin, to live is for Christ, to die is gain. Subalit kung bibigyan pa ako ng pagkakataon sa akin, naglalaban ang aking puso. Gusto ko na magbukas ang buhay ko dito sa mundo para makapiling ng Panginoon, pero gusto ko rin na magpatuloy pa ang buhay ko upang magawa ko pa ang kanyang kalooban. Di ba? Na kung mabubuhay siya, ang mindset niya pa rin para pa rin sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi para gawin kung ano ang magpapasaya lamang sa Kanya. Ganyan po ang buhay ng isang apostol na ating po pinag-aralan po kanina. Sobrang nakaka-inspire ang buhay ng Apostol Pablo, mga kapatid. Di ba? So siya po ay, nung siya ay nakakilala sa Panginoon, nagkaroon po siya ng mga tamang desisyon sa kanyang buhay. Tama? Naalay po ang kanyang buhay o naalay po ang kanyang mga desisyon na wala po siyang pinagsisihan sa lahat ng desisyon. Nagawa niya bitawan ng lahat pero hindi niya po pinagsisihan ng lahat. Amen? Now kapatid, have you ever made a decision na sa tingin natin tamang-tama na talaga? Na sa tingin natin perfecto na po ang ating mga plano para sa desisyon. Pero, hindi natin napansin na sa kabila ng pag-aakala natin na yung plano natin ito ay perfecto na planado ng lahat, napakaganda na sa paningin natin. Pero sa kabila pala nito, nagkaroon ng big mistakes o malaking pagkakamali. Diba? So, maaaring meron na po tayong mga nagawang ganyang desisyon. Maaaring nag-desisyon tayo na akala natin, ito tama na ito na ang the best decision na gusto ko. At naniniwala ako, okay ito. Kasi pinagplanuhan ko na itong mabuti. Di ba? So, pero, nagtapos po ito sa isang napakalaking pagkakamali. Di ba? Maybe it was bad investment. Di ba? Na minsan akala natin, may mga pagkakataon na ito, okay ito. Baka dito sa gagawin ko ito, mas lalong malaki ang mag-iipon ko. Mas lalong lumaki ang investment ko. Diba? Minsan, pwedeng broken relationship na inaakala natin ayos, pero magtatapos pala sa isang pagkasira ng isang magandang relasyon. Tama? So may mga pagkakataon minsan, we are following our own ways instead of seeking God's direction. Tama?
na mas pinipili po natin sundin ang ating sariling kagustuhan rather than seeking God's direction. Na hindi man lamang tayo kumukonsulta sa direksyon na gusto pala sa atin ng Diyos. Basta tayo, pinaplano natin ang lahat, inaakala natin na ito ang maganda, gagawin natin ito dahil sa pagbuong akala natin, ito ang the best para sa atin. Nakakalimutan na po natin kumukonsulta sa Diyos. Tama? So may mga pagkakataon po na ganyan yung ginagawa ng tao. Pero, ano po ang sabi ng Bible? Sabi po ng Bible, our natural way of thinking often leads us to astray. Madalas, sa ating mga pag-aakala, yung mga akala natin na maganda, napupunta lang to sa mga paggandaw o kapahamakan. Amen? Halimbawa, si Eva at saka si Adam. Si Eva, nung nakita niya po, yung bunga, sabi doon, sa paningin ni Eva ay napakaganda at napakasarap ng bunga. Di ba? Genesis, kung mababasa po natin, sabi ni Eva, sa paningin niya, napakaganda at napakasarap ng bunga. Tapos dahil pumasok ngayon, ang kaaway ni Diablo, yung ahas. Sabi niya, pag kinain mo yan, magkakaroon ka ng karunungan na katulad sa Diyos. Ano sabi ni Eva? Wow, napakaganda na magkaroon ng karunungan na katulad sa Diyos. Diba? Pero, yung napakaganda sa kanyang paningin, yung ito ay kanyang sinubukan, nagkaroon ng napakalaking pagkakamali o kapahan. Damay na tayo. Ama? Wala nga tayong kinalaman, pero nadamay tayo doon sa isang napakalaking pagkakamali ni Adan at ni Eva. So may mga paningin. Tayo minsan, kung may mga inaakala tayo minsan, na talagang maganda na. So madalas, yung maganda sa patingin natin, sa dulo pa lang ito kapahamakan. Tama? Madalas po yan. Tignan nyo, sabi dito ng Bible. Let's go. May daan matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ang sabi, may daan daw matuwid sa paningin ng tao, ito, napakaganda ng daan na to. Ispalto, patag na patag, walang bako-bako. Diba? Pero sa dulo pala, no, ay putol na ulay. Mahuhulog pala tayo sa dulo. Na kapag hindi natin napansin, dire-diretso tayo sa napakagandang daan yun, ang nakikita na lang natin yung ganda ng dinadaanan natin. Pero yung dulo pala nito, maglilig pala sa kapahamakan. Amen? Diba? So madalas ganun tayo bilang tao eh. Feeling natin, the best na yung plano natin, planado na, latag na yung plano natin, at napakaganda sa paningin natin, pero sa dulo pa lang ito, dahil hindi natin kinonsulta sa Diyos, meron palang kapahamakan na naghihintay sa atin. Tama? So ganyan po minsan, sabi dito may daan matuwid sa tingin ng tao. So tandaan po natin lagi, mga kapatid, na ang ating kaisipan o ang ating pangunawa bilang tao, ito po ay limitado. Hindi po natin kasi kaya ang kaisipan na katulad ng sa Diyos. Diba? Yung inaakala natin tama, madalas, ito pala ay mali. Yung inaakala natin maganda, sa dulo pa lang, kapahamakan para sa atin. Kaya maraming tao napapahamag dahil sa maling akala. Di ba may kanta lang? Marami ang, ano daw? Marami ang namamatay sa maling akala. O di ba sabi? Maliit na butas, lumalaki kasi dahil sa maling akala. Ganyan po ang nagagawa ng maling akala. Dahil akala nga natin, dahil na maling akala natin the best, pero kapahamakan pala. Maling akala. At maraming namamatay sa maling akala. So, tignan po natin itong statement na ito. Ito po ay statement ng isa sa pinakamalinong tao na nabuhay sa mundo, next to Jesus. Di ba? Siyempre si Jesus ang pinakamatalino. Di ba? Pero, next to him, ito po ang sumulat dito. Isa sa pinakamatalinong tao na naging hari po ng bansang Israel. Sino po yun? Si King Solomon.
statement of King Solomon shows that hindi lahat ng tama sa paningin ng tao ay mabuti. Tama? Napakasimple po ang statement ni King Solomon. Hindi lahat sa paningin mo mabuti. Hindi lahat sa paningin mo inaakala mong tama, mabuti na yun. Yan ang gusto kong iparating sa atin ni King Solomon sa statement na to. Diba? So ano ba yung foolishness of man? So yan po ang ating title ngayon. Sa slide po. Ang kahangalan ng tao. Diba? Sino ba ang tao naman? At ang hangal na tao, sabi ng Bible sa iya, napapahamak ang aking bayan dahil sa kakulangan. Pag sinabing kakulangan, kamangmangan, kahangalan ng tao. Kakulangan nila sa pagkakaunawa sa katotohanan. So ang kamangmangan pala ng tao ay nagdadala sa kanya sa isang kapahamakan. Diba sabi ng Hosea, napapahamak ang aking bayan dahil sa kanyang kakulangan sa pagkakakilala sa akin. Amen? So let us pray. Manalangin po muna tayo. Hallelujah. Kapilang Diyos, Ama namin banal sa oras kong ito, samahan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Banal na Espiritu, pangunahan mo po kami, Panginoon. Ibukas mo po ang aming puso at isipan. At maging ganun, Panginoon, bantayan mo po ang aking labi sa aking pagtuturo ng iyong mensahe sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga salita lamang na nagmumula sa iyo ang siyang lalabas sa aming mga labi, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil matagumpay na po ang gawain nito. Wala pong ibang maitataas at mapaparangalan sa aming pag-aaral ng iyong salita, kundi ikaw lamang, Panginoon Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. So kanina, habang papunta po dito sa church, nabigyan po ako ng isang pagkakataon ng ating Panginoon. Nakapag-pray po ako sa isang kumakandidato. Tumatakbo kong siya dito po sa bayan ng Pilar. Nakita ko po siya doon, nangangampad niya. Tapos yung kasama niya, kakilala namin. Binati po kami nung isang kakilala po namin ngayon. Tapos lumapit po yung kandidato sa amin. Umamay kaya sabi ko, Kap, can I pray for you? So yun po. Humihin ng Panginoon dahil nabigyan po ako ng pagkakataon. Kasi yan po ang pinakakailangan talaga ng tao. Diba? Lalo po yung mga tumatakbo po. Dahil malapit na ang election ngayon, so maging maingat po tayo, maging matalino po tayo. Diba? Huwag po tayo bumoto dahil gusto lang natin yung tao na yun. Kasi kung gusto lang natin yung tao na yun, baka kahit puro kasamaan na ang ginagawa ng tao, iboboto pa rin natin. Diba? So let us pray muna. Kasi nagpe-pray tayo na, Lord, iupo mo po yung mga karapat dapat. Baka mamaya nakikita natin hindi na pala karapat dapat. Pero kailangan natin mag-straight. Because of 10,000. Hallelujah. Ganyan na pinapag-iral, ganyan na kinukontrol ng pera ang mundo ngayon. Because of 10,000 pesos, kahit na hindi naman dapat kasama to sa balota, pero sa akin 10,000. Straight ko na lang. Di ba? So ganyan ang kinukontrol ng pera ang mundo. Yan ang isang malaking katotohanan. Siyempre dahil ang tao, kailangan niya, kakagatin talaga ng tao. Tama? So maging matalino po tayo, pray po tayo, kasi nagpe-pray naman talaga tayo lagi. Lalo pagka nagpe-prayer meeting po tayo, na isasama po natin sa prayer na, Lord, sa paparating po namin eleksyon, Panginoon, pangunahan mo po ang lahat ng boboto, Panginoon, magkaroon ng tamang pagboto ang bawat isa at matulog ang karapat dapat. Diba? So kaya nakakatuwa po na sa hindi sinasadyang pagkakataon, na ipag-pray ko po ang isang aspirant ba tawag doon? O aspiring. Diba? Aspiring candidate na tumatakbo po dito po sa bayan ng Pilar. Diba? So, kung siya ay pagtatagumpayin ng Panginoon, naniniwala ako na gagabayan siya ng Panginoon. Kasi yung declaration ko sa kanya, na Lord, samahan mo po siya sa larangan na to, sa kanyang desire na makapaglitod sa bayan, na kung siya po ay papalagi, Panginoon, na maupo para po sa posisyon na kanyang tinatakbuhan o dinidesire, Panginoon. Lagi po ang karunungan po ang mabibigay sa kanya. So, I do believe na kikilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Mamaya, magulat natin, magulat pa yun, di ba? Biglang ipinanalo ni Lord kasi na ipag-pray.
patunayan ni Lord na powerful ang prayer natin. Di ba? Biglang patunayan ni Lord at hanapin niya na may isang pagkakataon nga pala. Bihado kami sa laban dahil parang independente lang yan kasi. So, bihado kami sa laban. Pero nung naipag-pray ako ng isang lingkod ng Diyos, pinatunayan sa akin ng Diyos na pag nagtiwala pala ako sa Kanya, di ba? So, kaya niya palang baguhin lahat. Kaya niya palang ayusin na lahat. Di ba? So, yun po, nabigyan tayo ng pagkakataon na purihin ng Panginoon. So, ganun po ang gawin natin. Lagi po tayong maging ready sa pagkakataon na ibibigay sa ating Lord. Kung sino po yung mga taong ipapanalangin natin. Di ba? So, yan po ang pagkilos ng ating Panginoon. So, ganun po, mga kapatid. So, tingnan natin, bakit ba minsan, paano ba natin malalaman, o bakit ba ang tao nagiging hangal? Paano ba ang tao, sinasabi ng Bible, ay nagiging hangal o naman? So, una po, nakahangalan po ng tao o kamang-mga ng tao, una, kapag nire-reject niya na ang Diyos sa buhay niya. Tama? Kapag ayaw niya nang kilalanin ang Diyos sa buhay niya, yan ako ang pinakamangmang na tao sa buong mundo. Diba? Ay, wala naman Diyos. Tingnan nyo, sabi ng Bible, kay slide ko gusto. Tingnan nyo, sabi dito, wala namang Diyos. Mga Awit, chapter 14, verse 1. Sabi dito, wala namang Diyos ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. So, ang magsasabi ng wala na walang Diyos ay isang taong hangal. Tama? Kaya yung mga ateista, yung mga nagsasabi na ang mundo na ito ay na-create sa isang Big Bang Theory. So, ang tawag sa mga tao na yung hangal. Dahil ayaw nilang paniwalaan na ang mundo na ito ay nilikha ng nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tama? Na mismo ang buhay natin galing din sa Diyos, ayaw nilang paniwalaan yun. Basta sa kanila, puro science na lang. Puro theory. Di ba? Kaya nga theory. Ang tao to galing sa unggoy. Ako hindi ako papayag to. Payag ba kayo? Tao galing sa unggoy? Hallelujah. Kumakain lang tayo ng saging, pero hindi tayo galing sa unggoy. Amen? So, ganun po, sabi ng isang taong hangal, walang Diyos. Tama? Ganyan kahangal ang tao. Pag sinasabi niya na walang Diyos, yung tao na yun, sobrang mangmang. Para din po sa taong hangal, pag pinag-usapan ang tungkol sa Diyos, para sa kanya kabaliwan yun. Tama? Nakita ko nga, sa Facebook may isang pastor na nangangaral siya sa park. Ang daming kabataan, habang siya ay nangangaral. Nag-preach siya eh. Ang ginamit niya pang verse, John chapter 1 verse 12. At sabi ko, na ang lahat ng sumampalataya at tumanggap kay Yesu Cristo ay binigyan ng karapatan upang tawagin ang anak niya. Alam niyo yung mga kabataan na nakikinig sa kanya. Yuyo ko, tatawa doon sa katabi. Ibig sabihin, para sa kanila, isang kalukuhan lang naman ito eh. Hindi lang talaga ang mga tayo, nakakaya lang kayo, pero kabaliwan naman ito, ginagawa namin ito. Tama? Alam niyo po ba tayo mga kapatid? Pag pinag-usapan na ang Diyos, at para sa atin, ito ay walang kwentang bagay na pag-usapan. Tayo na ang pinakahangal na tao sa mundo. Tama? Kasi pinag-uusapan yung naglikha sa'yo. Yung nagbigay ng buhay mo. Tapos para sa'yo, kabaliwan lang mo. Ganyan po ang taong hangal. Para sa kanila, kabaliwan na mapag-usapan man lamang ang Diyos. Na pag narinig nila ang tungkol sa Bible, pag nakakita nga yung mga taong hangal ng Bible, pagkataon niya kanila. Tama? Ipe-persecute ka nila. Ganyan po ang mga taong hangal. Ayaw nilang paniwalaan ng Diyos. At ayaw nilang marinig ang tungkol sa Diyos. Pero subukan mong pagkwentuhan yung mga walang kwentang bagay, masaya sila at interesado sila na pakinggan ang mga walang kabuluhang kwento. Tama? Sabihin po yun mga kapatid. Kaya tama sinabi ito, wala namang Diyos ang sabi ng taong hangal. Nasabi mo na ba minsan sa sarili mo na walang Diyos? Maaaring dumating tayo sa pagkakataon
tayo hindi pa mananampalataya na napakabigat ng problema ko, mukhang wala naman talagang Diyos Mukhang hindi ako tinutulungan ng Diyos, totoo ba talaga ang Diyos? Diba? So kasi yung mga panahon na yun, bulag pa tayo sa katotohanan na kapag naisip po natin na walang Diyos, hangal pa na tayo ng mga panahon na yun. Sobrang mamahal natin yung mga panahon. So ganyan po ang mga tao sa mundo na yun. Yung walang pakialam sa Diyos, sila po ang mga taong hangal. Yan po ang kahangalan ng tao. Pag para sa kanila, kabaliwan na ang pag-usapan ng Diyos, sila na po ang pinakamangmang na tao sa mundo. Hindi po yung mga taong hindi nakapag-aral. Kasi para sa mga mapagmataas, ang mangmang na tao kung wala kang natapos, kung hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Pero sa Bible, ang sinasabing hangal at mangmang na tao ay ang mga tao na hindi kumikilala sa Diyos. Na para sa kanila, kapaliwan ang ganitong klase ng pagtitipon. Hangal ang mga ganitong klase ng tao. Pero para sa atin, ito ay kasiyahan natin. Diba? So, ganun po yun. Kaya nakakalungkot po, no? Kaya mapalad ang mga kabataan na narito ngayon. Mapalad kayo. Dahil nakakapagbigay kayo ng pahalaga sa salita ng Diyos. Kaya huwag maging kabaliwan para sa inyo o maging kahangalan man para sa inyo na mapag-usapan ng Diyos. Kung pagtawanan man kayo dahil kayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, go! Hindi naman sila mabuhusga sa atin pagdating ng panahon. Ang Diyos naman eh. Tama? Kaya kung pagtawanan man tayo ng mundo, dahil lagi natin nababanggit ang Diyos, lagi natin na ibabahagi ang pag-ibig ng Diyos, lagi natin nasasabi kung paano tayo binago ng Diyos, go. Diba? Go lang. Sabihin man ng mundo na baliw tayo, go pa rin. Kasi iyon ang isang taong matalino. Kumikilala ng buong puso sa Diyos. Tama? So, ganyan po yun. So, paano pa natin makikita? Una lang nakikita po natin yung sa rejection of God. Una, denying God's existence. Di ba? Na walang Diyos na nasabi ng tao mga. Pangalawa, nakahangalan po ng tao kapag nire-reject niya ang Diyos. Ito yung relying on your own understanding. Ito na. Naniniwala ka, sabi mo may Diyos. Tama? May mga tao sinasabi naman nila may Diyos eh. Naniniwala naman sila na may Diyos na. Pero, hindi nila kayang paniwalaan o hindi nila kayang magtiwala sa Diyos. Mas nagtitiwala pa rin sila sa sarili nilang kaunawaan. Sa sarili nilang galing. Sa sarili nilang lakas. So, relying on your own understanding is another way of rejecting God. Kahit sinasabi mo naniniwala ka sa Diyos pero hindi ka nagtitiwala o mas nagtitiwala ka pa rin sa sarili mong karunungan, kapatid, nire-reject mo pa rin ang Diyos sa buhay mo. Tama? Nire-reject pa rin po natin ang Diyos sa buhay natin. So maraming tao ngayon sobrang bilib sa kanyang sarili. Amen. Maraming tao po ngayon feeling niya mas marunong na siya sa Diyos. Hindi, Lord, ito ang mas tama na gawin ko. Kaya maraming tao, katulad ng sinabi ng Bible, maraming tao dahil na sobrang bilit niya sa kanyang sarili, akala niya iyon ang tama, ginagawa niya, pagdating ng dulo, nakakahanap na. Ganyan po kahangal ang tao. Kapag siya nagre-rely na siya sa sarili niyang pagkakaunawa, sa sarili niyang lakas, at sobrang ang bilit niya sa kanyang sarili, rather than God, kapatid, napakahangal ng tao niya. Tama? So always choose their own way rather than listening to God's direction. So ganyan po lumakad ang mga taong hangal. Lagi nilang pinipili yung sarili nilang kaparaanan kumpara sa kaparaanan o makinig sa pagdadirect ng Diyos sa kanyang buhay. Tinuturuan ng Diyos na tama pero ito ang sariling gusto. Diba? Nakikinig pero hindi ini-apply. Kaya ang sabi ni Santiago, kung tayo ay nakikinig lamang, subalit hindi natin ito ay pinapamuhay, dinadaya lamang natin ang ating mga
napakinggan natin, ito pala ang sinasabi ng salita ng Diyos, ito pala ang mabuti. Pero hindi po natin ito ina-apply sa ating buhay. Dinadaya pa rin po natin ang ating sarili. Sabi yung tao na yun, ay parang isang tao na tumingin sa salamin. Pero kahit nakita na may dumi sa kanyang mukha, magulong kanyang buhok, ang ginawa niya, tumalikod lang. Hindi niya inayos yung nakita niyang dungis sa kanyang mukha. Anong ibig sabihin? The Word of God is like a mirror. Nire-reflect nito ang buhay natin. Nasa sandaling marinig natin ang salita ng Diyos, nire-reflect nito ang buhay natin kung ano yung mga bagay na dapat natin ayusin sa buhay natin. Pero ito, pinaminggan lang natin, katulad na ng isang tao, harap sa salamin, nakita niya na ito pala ang dapat baguhin ko sa buhay ko. Ito pala ang dapat na maging paglakad ko. Pero hindi niya ginawa ko. Sabi ko, dinataya lang niya ang kanyang salamin. Walang kabuluhan ang ginagawa niyang pagtingin sa salamin o walang kabuluhan ang ginagawa niyang pakikinig sa mga salita ng Diyos. Tama? So ano ba yung kasabihan ng tao? Ano kasabihan ng tao na madalas natin naririnig? Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Ito ang kasabihan ng tao. Kanta yun. Di ba? May ganun. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Di ba? So yun ang tao eh. Kaya maraming tao ngayon, napapahamak kasi ang nasa puso nila ang sinusunod. Ang dami ngayon, nag-aasawa ng maaga kasi nasa puso nila ang sinusunod. Akala nila yung sinasabi ng puso nila, love-love na yan, yung pala, hindi pa ng totoong pag-ibig. Papi lang pala, crush-crush pa lang pala. Nagsama na agad. Sinunod yung nasa puso eh, kasi yung sabi kung ano daw yung nasa puso, sundin. Kaya pagdating ng huli, nung naranasan na yung mahirap na buhay sa pag-aasawa, doon na ngayon, nag-away, nagbubugan, nagsumbatan, naghiwalay. Kawawa yung anak, nila iba. Kasi kung ano yung nasa puso, sinunod. Ito ang sinasabi ng Bible. Hindi katulad ang sinasabi ng salita ng tao. Ay, slide po. Tingnan yung sabi ng Bible. Sino ang nakakaunawa sa puso ng tao? Sabi, ito'y mandaraya. Walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabuluhan. Sinunod yung puso ng tao. Tama? Para yung tigok ng puso ang sinusunod. Yan, napahama. Kasi ang sabi ng Bible, mandaraya ang puso ng tao. Tama? Kaya kung ito lagi yung susundin natin, ay baka mapahama tayo. Baka mataya tayo. Unless na lang, ang puso na ito ay yung puso na binago na ng Diyos. Yung puso na talagang sumusunod na sa kalooban ng Diyos. Marunong na ito mag-desisyon ng tayo. Kasi yung puso na binago ng Diyos ay naka-align na sa kalooban ng Diyos. Diba? Yung puso na binago ng Diyos, hindi na yung sinasabi ng tao pinapakinggan. Hindi na yung sinasabi ng puso niya, kundi yung sinasabi na ng salita ng Diyos ang gagawin. Tama? Kaya nga sabi ni Ezekiel, bibigyan ko kayo ng panibagong puso. Kasi ang puso nga ng tao, sabi dito, wala nang lunas ang kanyang kabuluhan. Kaya kinakailangan na ang puso ng isang tao ay mapalitan ng isang bagong puso, hindi puso ng baboy at ibibigay, ha? Hindi puso ng sabi niya, at hindi rin mag-heart transplant, ha? Kasi kahit mag-heart transplant, kung hindi naman spiritual na puso ang tinanggap niya, wala pa rin pagbabago yun. Tama? Ibig sabihin ng bagong puso, nagkaroon tayo ng bagong desire. At yung desire na yun ay nakaalign sa kalooban ng Diyos. Ganyan po ang bagong puso ng isang tao na born again. Amen? Hindi lagi kung ano ang nasa puso mo sundin. Kaya mga kabataan dyan, yung mga love-love nyo yan, sa una lang yan masarap. Pag dumating na kayo sa panahon na nagsasama kayo at naranasan nyo na ang mga hirap dahil hindi kayo naging handa bago kayo magsama, baka dyan na kayo magpudugan. Kaya yung mga sweet-sweet nyo, ha? Ingatan nyo na. Di ba yung magsabihan ng I love you, wag muna yung mga sobrang sweet, nakaabot na lalo kasi na yung limitation.
Hallelujah. Kasi hindi na gano'n yung sinasabi ng Bible, oh. Ang puso ng tao, mandaraya kasi yan eh. Tama? Mandaraya ang puso ng tao. Hindi dapat pagkatuwalaan. Unless na lang kung talagang binago na ng Diyos yung puso. Kasi nakaalay mo yan sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi, guard your heart. Bantay mo yung puso. Guard your heart sa Lord. Bantayan mo ang iyong puso, higit sa lahat. Sapagkat dyan bumubukal ang buhay. Yan ay bukal ng buhay. Ang puso ng tao. Diba? So yun po dapat mga kapatid. Instead of relying on your own understanding, let us trust God with all your heart. Understanding ng tao dahil nagsasabi ng puso, kaya mo yan. Magaling ka. Diba? Hindi na sinasabi ng puso. Hindi niya alam na dadaya ko. Akala niya yun na. Yan ang dapat mong gawin. Hindi na dadaya pala. Hindi pala yun sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi, guard your heart. At huwag tayong umasa sa sarili nating karunungan. Ang sabi, magtiwala tayo sa Diyos, higit sa lahat. Magtiwala tayo ng buong puso. Amen? So, tandaan natin, our wisdom is limited. Tama? So, sabi din niya, sa Jeremiah chapter 17, kung bababaan ko natin ito, sabi doon, sorry, namali ng tayo dyan. Verse, kung di ako nagkakamali, verse 9 yan. Sabi pala dito sa verse 5, verse 9 yan eh. Sabi sa verse 5 pala doon, na huwag tayong magtiwala sa tao na na ang kakayahan o ang karunungan ay may hangganan. Kasi our wisdom is limited. So yan po, verse 9 po pala yan. Namali po ako ng type. Sabi po dyan sa verse 9, sino ang nakakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at wala katulad. Sabi naman sa verse 9, pag binalikan po natin yung context na nasabi, sumpain ang mga nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Diba? Sumpain ang mga nagtitiwala sa kapwa-tao na ang hangganan o ang karunungan ay may hangganan. So, ganun din pala yun, no? Hindi lang pala sa sarili natin na kapag nag-rely tayo sa our own understanding, na kapag mas nagtiwala na rin pala tayo sa tao rather than God, sabi nung sumpain. Mangmang pala ang tao nito. Hangal pala ang tao na ito na ang nakikita niya na yung isang tao hindi ng Diyos. Na ang nakikita niya na, uy, ang galing nito. Di ba? Grabe naman yung ginagawa ni kapatid. Tapos hindi na nag-glorify ang Diyos. Sabi ng Bible, sumpain ang mga tao nagtitiwala sa kapwa-tao na ang karunungan ay may hanggan. So kung meron po tayong dapat ipagmalaki, sabi ng Apostol Pablo, ang ipagmalaki po natin ay ang ginawa ng Diyos. Hindi ang ginawa natin, hindi ang ginawa ng tao. Ang kailangan po natin ipagmalaki ay ang ginawa ng Diyos. Of course, we can appreciate people. Tama? Pwede po natin ma-appreciate ang people. Ibig sabihin ng appreciation kasi pinapahalagahan po natin, pinapakita po natin na ang kanilang ginagawa ay pinapahalagahan natin lubusan. Ganun po appreciation eh. Pero to the point na sa kanila na po tayo magbibigay ng buong pusong pagtitiwala natin at hindi na po sa Diyos. Sabi doon, hangal ang taong nagtitiwala sa kapwa. Amen? So kahit sa sarili po natin eh. Di ba? Yun eh, pagka binasa po natin ang lubusan, ang chapter 17 ng Jeremiah, ang ayaw po ng Diyos talagang magtiwala tayo ng lubusan o ibigay natin ang buong pusong pagtitiwala natin sa tao. Even sa sarili natin. Baka mamaya sobrang tiwala na po tayo sa sarili natin, nakakalimutan na po natin magtiwala sa Diyos. Tama? Baka mamaya akala natin kaya na po natin ang lahat, pero nakalimutan natin, hindi pala kung wala ang Diyos. Na kaya na pala natin makakaya ang lahat ng bagay sapagkat tayo ay sinasamahan ng Diyos. Amen? Sino ang gusto ng Diyos? Instead of relying on your own understanding,
Instead of trusting people, instead of trusting yourself, trust God with you. Yan po ang gusto ng Diyos, mga kapatid. So pangalawa, kung bakit masasabi po ng Bible na ang tao ay isang hangal. Kapag ang isang tao po, nireject niya ang Ebanghelyo, hangal po ang tao na yun. Una, nireject niya ang Diyos by means of denying God's existence, by means of relying on his own understanding. Pangalawa, ang nireject niya naman ngayon, kaya nasasabing mangmang ang isang tao, hangal ang isang tao, nire-reject niya ang gospel. Amen? Amen. So, alam niyo po para sa akin, no, mga kapatid. Sa aking pag-aaral ng Biblia, para po sa akin, wala na pong pinakamahalagang mensahe pa na dapat hanapin ng isang tao, kundi yung maunawaan niya ang mabuting balita. Amen? Amen? Kasi kahit gaano mo sabihin sa isang tao na palalakasin ka ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos sa iyong mga problema, pero hindi niya nauunawaan ang mabuting balita, walang mangyayari. Maaring isang araw, dalawang araw, lumakas siya, na-encourage siya, pero dumating naman sa mga pagkakataon na siya ay nalugmok sa matinding problema, na-discourage na naman. Pero kung ang naunawaan niya doon sa gospel na yon, kung paano siya minamahal ng Diyos, kung paano na ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad na ng Diyos, mas magiging matagal. Kahit hindi mo sabihin na palalakasin ka ng Diyos. Yun palang sapat na maging kalakasan ng isang tao. Nasasandaling siya ay dumarating sa panghihina ng kanyang buhay, yung maalala niya na, ay ako nga pala, I was already forgiven. Na lahat ng kasalanan ko ay pinatawad na nga pala ng Diyos. Ganyan pala kadakila ang pag-ibig sa akin ng Diyos. So kung simple problema na to, kaya ang tulungan dito ng Diyos. Kasi yung isang napakalaking problema ko na hindi ko kayang solusyonan by my own, binigyan na ng Diyos ng solusyon. What more pa itong isang simple problema? So sa pamamagitan pa lang nun, lalakas na isang tao. Kaya kung meron man itong pinakamahalagang mensahe na dapat marinig ang isang tao, walang iba kundi ang Ebanghelyo. Amen? So yun kayo mga kapatid. So useless po ang lahat o ang kahit anong mensahe kung hindi po narinig at naunawaan ng isang tao ang gospel. Tama? So without knowing the gospel, hindi po natin malalaman that we are already forgiven by God through Christ. Tama? Kasi sa gospel po natin makikita yun. Kaya nga sabi doon, magandang balita. At ang kagandahan ng balita na ito, na ipinangaral po sa atin, na tayo po papunta sa impyerno, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, may isang taong namatay para sa atin. May isang Diyos na bumaba dito sa lupa at namatay para sa atin para tubusin tayo sa ating mga pagkakasala at bigyan tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. That is the gospel. Ganyan po kasimple ang gospel. Pero sobrang powerful naman po. Once na ito po ay naunawaan natin. Now, Pastor, paano ba nire-reject ng tao yung gospel? Tingnan niyo po. Pa-slide po. Ang sabi po dito, ganito nire-reject ng tao ang gospel. Ang sabi, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo, so the death of Christ is one of the, sabihin natin, sangkap sa gospel o sa Ebanghelyo. Ang pagkamatay po ni Kristo, hindi po makukumpleto yan kung hindi po natin malalaman ang kanyang death, burial, and resurrection. So yan po ang kumukumpleto sa gospel. Nakasulat po yan sa 1 Corinthians chapter 15. Pag binasa po natin siya from verse 1 to verse 5, makikita po natin doon na ang mabuting balita na yun ay tungkol sa pagkamatay ni Jesus para ang lahat ng tao ay mamatay sa kanilang kasalanan at siya ay nalibing at ang muling pagkabuhay niya para ang lahat ay mabigyan ng buhay. Ang sabi ko dito, ganito po nire-reject ng mga tao ang gospel. Ang sabi, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Jesus sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahal. Pag sinabing kahangalan, wala silang interest lang. Pag sinabing kahangalan para sa kanila, sayang na ang oras ko pang narinig ko yan.
Busy ako, uunahin ko pa ba yan? So, ganun po ang kahangalan ng tao. Para sa kanyang kahangalan na marinig na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Para sa kanila, wala pong kabuluhan ng mensahe niyo. Pero sabi dito, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Paano natin masasabing kapangyarihan ng Diyos? Once na naunawaan mo mabuti ang gospel, kahit hindi sabihin ng tao na magbago ka, mababago ang buhay. Because gospel can transform our life. Kayang baguhin ng mabuting balita ang buhay natin. Kung gusto natin itong naunawaan. Kasi maunawaan po natin ang kamanghamanghang biyaya ng Diyos. Yung grace, ang ibig sabihin po na word na grace, o yung biyaya, ang ibig sabihin po niya, grace lead us to the righteous living. Kasi nakita natin, we are not deserved. Pero ibinigay sa atin ng Diyos ang kaligtasan ito. Kung kaya ililig tayo nito para mamuhay ng isang buhay na kalulugod sa Diyos. Amen? Now, Pastor, paano ba talaga nire-reject ng tao ang gospel? Para sa maraming tao, kulang pa ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kailangan pa nilang dagdagan. Kaya nga may mga nagpipinitensya. Sabi nila, para mabawasan ng lamang yung kasalanan nila. Kaya nga may mga tao nagpapapako pa sa krus. Ginagaya yung ginawa ni Kristo. Gusto ko palang gayahin yung ginawa ni Kristo. Dapat, yung pako talaga na kasi nakin ang ginamit kay Kristo. Gusto palang gayahin yung ginawa ni Kristo para magkaroon ng kapatawaran, dapat nagpahagupit din sa likod. Hindi lang yung pinapahagupit nila na, di ba, yung bulyos na kwan, wala namang sima, dapat may mga sima, na kapag nakuha, inihagupit sa likod nila, kakapit sa laman nila yung mga sima. Ganun kasi yung ginamit kay Kristo eh. So, alam niyo po, maraming tao ngayon, nagre-religion na lang. Religion na lang ng religion. Sobrang nai-stress na sa kung paano sila magkakaroon ng kapatawaran sa Diyos. Kaya ang daming ginagawang mga ritual, ang daming mga ginagawang mga tradisyon na hindi naman nakakatulong na. Kasi para sa kanila, kulang pa ang ginawa ni Kristo. Di ba? Kasi tingnan niyo ang sabi dito. Ito kasi yung dapat natin makita eh. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog. Pag sinabing minsan, once, isang beses lang. Di ba? Hindi na inulit. Sabi dito, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa kasalanan. Di ba? Para sa kasalanan. Ibig sabihin, sa kasalanan ng tao. At ito'y, ang sabi, pag sinabi kang masapat, may kailangan pa tayong idagdag. Ano? Pag sinabi kang sapat, kulang pa yun. Diba? Halimbawa, meron tayong isang gagawin, idiban nyo yung drum na yun. Mapuno lang yun, okay na. Puno na. Sapat na pastor, yung tubig dito sa drum, okay na. Hindi ginawa natin. Hindi, kulang pa. Ginawa natin salin pa tayo salin, tumatapon lang. Ano nangyayari? Sayang. So, ganun po ang nangyayari ngayon sa mga taong nagre-religion lamang. Nasasayang lahat ng ginagawa nilang effort kasi akala nila kulang pa ang ginawa ni Kristo. Pero ang katotohanan, sapat na ang ginawa ni Kristo para makatawad ka ng Diyos. At ang hindi kayang kagawin ng mga tao sa mundo ngayon kung gaano kahangal ang tao, yung sinasabi ng Bible na yung kasalanan mo, yung magagawa pa lang, pinatawad na. Hindi kayang tanggapin ng tao yan. Para sa kanila, ito ay napakatigas na mensahe. Pag hindi nila inunawang mabuti ito, nagkakamali sila, nagagamit nila maging lisensya para magkasala. Pinatawad naman na pala yung mga kasalanan ko eh. Kahit yung mga gagawin ko pa palang kasalanan ay pinatawad na ni Kristo, bakit pa ako hindi magkakasala? Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, dahil ba sa naunawaan nyo ang biyaya ng Diyos, patuloy na ba kayong magkakasala? Sabi ng Apostol Pablo, sabi niya, hindi. Kasi naunawaan nyo ang biyaya eh. Nakakahiya naman yata kay Lord na tayo, naunawaan na natin ang biyaya ng Diyos, pero patuloy pa rin tayong gumagawa ng pagkakasala.
Unless na lang kung hindi pa lubusang nauunawaan ng isang tao ang biyaya ng Diyos. Kaya ginagawa niyang lisensya yung sinasabing, we are already forgiven by God. Sapat na po, mga kapatid. I-enjoy nyo na lang. Kaya maraming tao ngayon hindi na i-enjoy yung salvation. Kasi akala nila kulang na. Ang dami pa nilang gustong idagdag sa ginawa ni Jesus. Hanggang natin na religion cannot save. Amen? Kaya ang dami ngayon nagtatalo eh. Ano ba talaga yung tamang relihiyon na itinatak ni Jesus? Nagtatalo sila eh. Eh ano ba talaga? Hindi naman yung mga religion na sinasabi nila na tinatag ng tao eh. Ang sabi kasi ni Jesus, upon this rock, I will build my church. Ang church na tinutukoy ni Jesus doon ay ang mga taong mananampalataya, Jewish people and Gentile people. Yan po ang church na lahat ng mananampalataya. Hindi po yung sinasabi nila na ito, itong religion namin na ito, ito ang itinatag, kaya nagdidibati pa sila. Eh sa dami ng relihiyon ngayon, kung sa religion lamang maliligtas ang tao, sa dami ng relihiyon ngayon, malilito talaga ang tao. Kaya nga nagbigay na si Jesus eh. Nagbigay na siya. Sinabi niya na kung paano maliligtas ang tao. Sabi niya, I am the way. Hindi yung religion mo ang way. Hindi yung ginagawa mo ang way para maligtas ka. I am the way, sabi ni Jesus. Sumampalataya ka lang sa akin. Makita mo lang na tapos na. Ligtas ka na, makita mo lang yan. Makita mo lang na yung ginawa ko sa kusay sapat na para patawarin ka ng Diyos. Tapos na. Wala ka nang kailangan gawin pa. Hindi mo na kailangan ma-stress pa. Di ba? Eh, hindi na unawaan ng tao yan. Pinag-uusapan po natin dito mga kapatid when it comes to salvation. Pero when it comes to Christian living, ay kita na natin makita tayo gumagawa ng mabuti. Magkaiba po yun. Nalilito po ba tayo doon lagi? When it comes to salvation, mga kapatid, wala na tayong dapat pang idagdag sa ginawa ni Jesus. Dahil kung meron pa tayong idadagdag at may gusto pa tayong idagdag, parang sinasampan na natin sa bukas ni Jesus. At sinasabi natin sa Kanya na, Lord, kulang pa yung ginawa mo. Pero when it comes to Christian living, kailangan makita na ang resulta ng tinanggap mong kaligtasan ay gumagawa ka ng mabuti. Namumuhay ka ng ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. So kaya maraming tao ngayon, hangal pa rin sila. Dahil patuloy nilang nire-reject ang mabuting balita ng ating Panginoon sa Kristo. Yung sinabi ni Sakat na. Kaya nasabi ni Jesus, it is finished. Pag sinabi it is finished, paid in full. Lahat ng kasalanan mo, bayad na. Hindi sinabing partially paid. Hindi niya hinulog-hulugan lamang na bayaran ng kasalanan mo. Fully paid na binayaran ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Tama yung sinabi kanina. Isang beses ba yun? Sinabi na lahat ng tao gusto mong talaga ng Diyos na maligtas. Kaya na, katotohanan, may tao talaga mababa. Sinabi naman sa Revelation. Sino yung mga tao na yun? Yung mga tao na mamang dahil ni-reject nila ang gospel. Silang nakahalan. Sila yung nakita ni Apostle John sa Revelation na itinatapon sa dagat-dagatang apoy. Kasi ipinangalan ng Ebanghelyo sa kanila, gumagawa pa rin sila ng sarili nilang kakaraanan. Diba? Gusto nila pahirapan pa ang kanilang sarili. Pinadali na nga ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, ganyan po. Number 3, nakamamanga ng tao, when people trust in His wealth and power. Pag sobra na po tayong nagtiwala sa ating kayamanan at kapangyarihan. Diba? Panahon nyo, nakakalungkot na yung social media. Na yung mga maliliit na tao, lalo minamaliit ng mga tao may kapangyarihan. Yung mga maliliit na tao, lalo minamaliit ng mga taong nakakaangat ang buhay. Tama? So, alam niyo po, merong false security ang wealth o ang money. Akala ng tao,
Sino po ang nakakaalala nung the parable of the rich fool? Yung isang tao doon, ang sabi niya, sobrang dami na ng aking naiipon. At nakita niya, yung mga naaani niya, sobra-sobra na sa kanyang kamalig. Diba? Umaakaw na sa kanyang kamalig, tapos mag-aani mo ulit siya, ano pagkat yan? Ang sabi niya doon, alam ko na, ipapag-iba ko yung aking kamalig at magpapagawa ko ng mas malaki para doon ko ilalagay ang lahat ng aking mga kayamanan. At pagkatapos ang gagawin ko, ako ay magsasaya, iinom, mamumuhay ako sa sarili ko sa gusto. Pero ang sabi ni Jesus, ito. Ngunit ang sabi ng Diyos, ito, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, ito po yun, sa the rich fool. Sabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Many people today, ang akala nilang security ng buhay, kung ikaw ay may secured na pera sa bangko, secure ang buhay mo. Maraming tao ngayon, akala nila ang security ng buhay, kung ikaw ay may mansyon, na pag hinampas ng malalakas na bagay, secure ang buhay mo. Tama? Maraming tao ngayon ang inaakala nila security ng buhay, kung meron ka ng mga bagay dito sa mundo, secure ang buhay mo. Pero sabi ng Bible, kung hindi natin naunawaan ang kalooban ng Diyos, hangal. Sabi ng Panginoon. Bakit po? Alam niyo mga kapatid, the truth is, money can't buy everything. Hindi lahat kayang bilhin ng pera. Marami kayang bilhin ng pera, pero hindi lahat kayang bilhin ng pera. Your salvation cannot buy may money. Tama? Kasi ang ibinayad dyan, higit pa sa pera. Higit pa sa kayamanan ng mundo. Dahil ang ibinayad dyan ay dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Natin? Your eternal security, hindi kayang bilhin ng pera. Yung joy sa puso mo, hindi kayang bilhin ng pera. Maraming taong masaya pag may pera. Pero may mga pagkakataon, hindi totoo kasi yung joy na nasa puso nila. Kasi ang joy nila nakabase lamang sa mga bagay na lumilipas. Tama? So kapag ang joy po natin o ang happiness po natin ay nakabase lamang sa mga bagay sa mundo na ito na lumilipas, mga kapatid, darating panahon ng dalaho nila. Kaya maraming tao ngayon, kahit maraming pera, malungkot. Maraming tao ngayon, kahit maraming pera, walang kapayapaan ang isipan. Maraming tao ngayon, kahit walang pera, sira ang pamilya. Kasi ang pera hindi kayang bilhin ng pamilya. Diba? Bawa, isang napakayaman na tao, may nagustuhan siyang tao. Uy, gusto ko pang babae na ito. Pero mayaman siya. Bibilin kita, mahalin mo ako. Ay, hindi na po kayang gawin mo. Maaling mabili niya yung tao, pero yung tunay na pag-ibig mula sa tao na yun, hindi na po mabibili. Amen? Kasi yung tunay na pag-ibig na gagaling na yun sa Diyos. Hindi po dito sa mga bagay sa mundo na lumilipas. Kaya yun po ang kahangalan ng tao. When we trust, wealth, and power. So ito po ang sad reality ngayon, sa panahon natin ngayon. When you have the money and power, madaling mo makuha ang respeto ng tao. Amen? Amen? Mas madali pong makuha ng isang taong may wealth and power ang respeto ng isang tao. Kasi para po sa mundo, para po sa paningin ng mundo, sa paningin ko ng mundo ito, hiwalay dapat dito ang paningin ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya. Kasi kung ang paningin din po natin ay katulad ng paningin ng mundo, paano natin masasabihin na tayo po ay merong spiritual na paningin. Sa paningin po kasi ng mundo, bumabase po sila para maibigay ang respeto sa tao base sa nakikita po nilang pag-angat ng buhay ng tao. Base sa nakikita po nilang mga bagay na meron ang isang tao. Ganyan po nila kayang ibigay ang respeto sa tao. Diba? Pero ito po ang katotohanan. Ito yung sad reality. When you have money and power, madali kong makuha ang respect ng tao pa kung wala ka nito, napakahirap para sa iyo na makuha ang respeto ng tao.
ipagpahuran mo, hindi mo ganun kadali makukuha ang respeto ng tao. Why? Because simply, foolish people, ang inaakala nila that if you have money and power, you are blessed by God. Ito po kasi. Na inaakala ng mga tao na to, when you have money and power, pinagpapala siya ng Diyos, pinayaman siya ng Diyos, pinagpala talaga mo. Lagi natin tatandaan, pag-usapang pagpapala sa Bible, hindi po material yan. Tama? Tayo po nilalakaran na lamang po natin ang pabor ng Diyos. Pero hindi po nakabase sa mga material na bagay para masabi po natin na ang isang tao ay pinagpala ng Diyos. Kasi ang sabi po ng Ephesians, we are blessed spiritually. Spiritual ang ibigay po sa atin. So yun po, nakapag tayo po, meron po tayong kapanatagan sa kabila po ng lahat ng ating nararanasan na kahit hindi ganun kalaki po ang kayamanan na meron tayo, pero masaya po tayo naglilingkod sa Diyos, buong puso tayo naglilingkod sa Diyos without complaining. Di ba? So pag nagagawa po natin yan ng buong puso, you are spiritually blessed by God. Ito ang katotohanan. Amen? If you are deeply understand the Word of God, money and power are not the basis of God's blessing. Kapag malalim na po tayo sa salita ng Diyos, nilubos na po natin na iintindihan sa salita ng Diyos, hindi na po talaga nakabase sa wealth and power ang pagpapala ng Diyos. Nakabase na po yan sa kung paano ka ginagamit ng Diyos, sa kung paano ka naglilingkod ng may kagalakan sa Diyos. So, ganun po yun, mga kapatid. Hiwalay po ang perspective ng mundo sa perspective ng salita ng Diyos. Ang perspective ng mundo, puro kahangalan po yan. Puro pandaraya po yan. Pero ang perspective ng Bible, pag ito ang na-apply natin, may tuturing tayong tao na totoong matalino. Amen? So, ganito po mga kapatid. Most of the people today put their trust in wealth rather than God. Tama? Kaya naman yung mga tao ngayon, wala silang pakialam sa pagsamba sa Diyos. Mas pinipili nila na kalimutan ng Diyos, talikuran ng Diyos, o pabayaan ng mga gawain sa Panginoon to gain money. Para magpayaman. Hinahabol nila ang kayamanan. Maraming tao ngayon sobrang na-stress dahil sobrang hinahabol ang pagyaman. Tama? Hindi niya kasi makikita na ang tunay na satisfaction ng buhay ay yung maunawaan nila na ikaw ay pinatawag na ng Diyos. Tama? Yung palang sapat na. So tayo po mga kapatid, ganyan po yung pinakita sa atin ngayon ang salita ng Diyos, ang mga taong hangad. Una, ano po sabi sa una? Nire-reject niya ang Diyos. He denied God's existence. He will rely on his own understanding. Pangalawa, nire-reject niya yung gospel. Para sa kanya, kulang pa ang ginawa ni Kristo. At ang pangatlo, mas nagtitiwala siya sa money and wealth, o sa wealth and power, rather than God. Na inaakala niya kulang ang buhay niya kung wala siya ng kayamanan na binibigay. Amen? Yan po ang inaakala ng mga tao. Akala nila kulang ang buhay kasi nakita ko na nakapost sa Facebook. Sabi naman doon, magkakaiba kasi tayo ng pananaw eh. Sabi doon sa mga comment. Kasi sabi, napakahirap mabuhay at maging masaya kung wala kang pera. Diba? Sabi ko ng Facebook ha. Tapos sa mga comment doon, sabi, pag inunaw ang Diyos sa buhay mo, kahit hindi ka ganun karamihan sa pera na ginugusto mo, magiging masaya. Ang sabi naman ng mga nagko-comment, magkakaiba kasi tayo ng pananaw. Merong mga tao na masaya na sila, kontento na sila sa kung ano yung meron sila. Diba? So meron pong mga ganon. Pero, meron naman pong mga tao na kontento sila na kung ano ang meron sila dahil alam nila na hindi sila pinapabayaan. At may mga tao naman na hindi sila makontento sa mga bagay na meron sila. Kaya patuloy pa ang hinahabol ang pagyaman sa mundo. So, ganun po yun. Ang pera po
ay hindi makakabili ng lahat ng bagay sa mundo. Maaaring marami ang mabibili sa atin ito, pero hindi ko lahat kaya ibigay sa atin ito. Dahil may hangganan po ang pera. Pantito lang yan sa mundo. Amen? So kaya palakpak po natin ang Diyos. Dahil tayo po ay hindi katulad ng mga taong hangan na nire-reject ang God, nire-reject ang gospel, at mas nagtitiwala sa wealth and power ng mundo. Dahil tayo bilang mga mananampalataya, lubos tayong naniniwala sa Diyos, na ang buhay natin galing sa Diyos, at lubos tayong nagpapasalamat dahil pinapos ng Jesucristo ang lahat para sa atin, at higit tayong nagtitiwala sa Diyos rather than wealth